Okay, tutuloy po natin ngayon uli ang ating topic tungkol sa impyerno. Kasi nung nakaraan po, napakahalaga po na tandaan natin yung Jeremias 7:31 na nang sinunog ng mga Israelita ang kanilang mga anak sa apoy dun sa Tophet, ang sabi ng Diyos, hindi ko ito inutos, ni pumasok man sa aking isip. Kaya ang panununog po ng mga bata sa apoy, no, ay hindi man lang pumasok sa isipan ng Diyos. Kaya imposible pong gagawa pa siya ng impyerno para sunugin ng mga masuwaying tao, no, sa apoy. So ang impyerno po hindi totoong pahirapang lugar, no, hindi po 'yon. Pero totoo naman na may impyerno sa Biblia. Pero ito po ay salitang Spanish, no? At ang Spanish word na ito na impyerno ay galing sa salitang Sheol na Hebreong salita. At sa Grego naman ito ay Hades. Tandaan po natin ang Biblia. Ang original language ng Biblia na ginamit ay Hebreo, no? Kay Abraham. At isinalin ito noong 280 BCE noong ang mga Greek ay makapangyarihan. Sinalin po yun sa Grego. Kaya yun ang tinatawag na Greek Septuagint version. At ang salitang Sheol po sa Greek ay Hades. Ano po? At later on, isinalin ng Biblia sa Aleman or German, at ang salita na ginamit na Hades ay Hell. Ang spelling po ay H-O-E-L-L-E, no? Ang pronunciation po ay Hell. Ito po ang nakuha nakuha ng English language, no? Imbes na impyerno, hindi nila ginamit yung impyerno, ang ginamit nila yung salitang German na Hell, no? Pero sa Portuguese po, dahil isinalin uli ang Biblia sa salitang Portuguese, ito ang salitang Hades ay naging inferno. Sa French naman, enfer, no? So iba-iba ang salita, iba-iba rin yung word na ginamit for Sheol at saka Grego. Pero kung papasin po natin sa authorized version o yung King James version, ang Sheol ay isinalin na 31 beses bilang impyerno, at 31 beses bilang libingan, at 3 beses bilang hukay, no? Sa Catholic Douay version naman, isinalin nila yung Sheol ng 64 na beses bilang impyerno, no? At ang sa Grego kasulatan naman o yung bagong tipan, no, isinalin ng King James version ng Hades bilang impyerno, no, sa bawat 10 beses na lumitaw ito. Ang tanong ay ito, no, ano bang uri ng lugar ang Sheol o Hades, no? Kasi ang King James version, kung 31 beses itong isinaling impyerno, 31 beses bilang libingan, at 3 beses bilang hukay, ibig sabihin, may iisang salita ito kasi galing ito sa salitang Sheol at Hades. No, kung ang impyerno ay tumutukoy lang sa libingan, at ang Sheol at saka Hades, tutukoy din ito sa libingan. Kasi sa salita natin, ang ay libingan. Ang impyerno, salitang salitang Spanish yon, no? Kaya kung sa karaniwang salita natin, libingan yon, di ba? Ngayon, kung bago natin para maliwanagan natin ng husto itong salitang Sheol at Gregong salitang Hades, basahin natin yung dalawang teksto sa Awit 16:10 at Gawa 2:31. Kasi pareho ang tekstong ito, no? Pareho is kinote lang po ni Lucas sa Gawa 2:31 ang Awit 16:10, no? Tingnan natin yung Awit 16:10.
sabi dito, hindi mo, dahil hindi mo ako iiwan sa Sheol. Ang tapat sa iyo ay hindi mo hahayaang mapunta sa hukay. Doon naman po sa okay. Doon naman po sa Gawa 2:31, ang sabi, kaya nalaman niya ng patiuna ang pagkabuhay ng Kristo at nagsalita siya tungkol dito na ang Kristo ay hindi pababayaan sa libingan at hindi mabubulok ang katawan nito. So pareho po yung tekstong yan. Yung ginamit po sa awit, Sheol, pero sa Gawa naman, ang ginamit ay libingan o Hades, no? Originally, Hades ito. Pero isinalin sa bagong New Translation na libingan. Yun po ang kahulugan ng impyerno, no? Libingan lang. At hindi ito dako ng pagpapahirap. Ang proof po natin dyan, yung sinabi ni Jacob dito po sa Genesis 37:35, nang siya ay nagdadalamhati dahil akala niya namatay si Jose, no, na kanyang paboritong anak. Kaya hindi siya, inaaliw siya ng kanyang mga anak, pero hindi siya maaliw-aliw. Sabi niya gusto niya na lang daw mamatay, no. Ang sabi niya po dito sa babasahin po natin sa American Standard Version, kasi mas maganda yung pagkasalin dahil binanggit mismo yung salitang Sheol. Tingnan po natin, no? 37:25. Sa English naman po ito. Let's see. Saan po ba yun? Sa Genesis 37:35. Ito. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, for I will go down to Sheol to my son mourning. And his father wept for him. So, kung titingnan po natin, si Jacob dito, nagdadalamhati. Sabi niya, gusto ko na lang pumunta sa Sheol. No? For I will go down. Pupunta na lang ako sa Sheol na nagdadalamhati. Ibig sabihin, mamamatay siya at ililibing siya. No? Dahil sa pagdadalamhati niya. Ngayon po, kung ang Sheol na ito ay dako ng pagpapahirap, bakit po gusto pang pumunta ni Jacob doon? Nagdadalamhati na nga siya. Tapos pupunta pa siya sa lugar ng pagpapahirap. Kung yun po ang pagkaintindi nila sa Sheol, ay hindi na siya pupunta. Dadagdagan niya pa ba yung kanyang paghihirap? No? Pero hindi po ganun ang intindi nila sa Sheol. Ang unawa nila sa Sheol, ito ay libingan. No, maganda po ang pagkasaling ng New World Translation, kasi ang sabi po dito sa New World Translation, sabi niya, sinubukan siyang aliwin ng lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae, pero tumanggi siya at sinasabi niya, mamamatay ako na nagdadalamhati sa anak ko. At patuloy na umiyak ang kanyang ama dahil sa kanya. Kaya kung papansinin po natin, yung palang ibig niya sabihin na pupunta na lang siya sa Sheol na nagdadalamhati, gusto niya na lang mamamatay. No? Dahil hindi niya nakaya yung pagdadalamhati sa anak niya. Hindi siya ma-comfort kasi mahal na yung anak niya. So, hindi po lugar ng pagpapahirap ang Sheol. Na isinalan na Hades, isinalan na impyerno, isinalan na Infer at Inferno, no? O Hell. Hindi po yun lugar ng pagpapahirap. Ang lugar na yan ay simple lang, libingan lang po talaga yan. Ang ibig sabihin yan. Isa pa po, si Job. Alam po natin si Job, diba? Naghirap talaga yan. Sinupok siya ng Satanas. Kaya sabi ni Job, sa Job 14:13, sabi niya, o itago mo nawa ako sa Sheol. No?
itago mo ko hanggang sa mawala ang galit mo. Magtakda ka nawa ng panahon at alalahanin mo ako. O, bakit pa sasabihin niya na punta siya sa Sheol o impyerno? Kung naghihirap na nga siya, dadagdagan niya pa ba yung hirap niya kung ang unawa nila sa Sheol ay lugar ng pagpapahirap? Ganon nga po ba ang unawa nila? Hindi, it doesn't make sense na sasabihin niya maghihirap pa siya sa impyerno. Hindi naman kasi lugar ng pagpapahirap ang impyerno, kundi iyon lang po ay libingan. Sana po malinaw na ito sa inyo. Sa susunod po, itatalakayin pa po natin kung ano ang kalagayan ng mga patay sa impyerno o sa libingan. Itutuloy po natin sa susunod.